before I begin my homily, allow me to do this activity with those who are present in this St. Gabriel Chapel. Pakitingnan niyo po yung katabi ninyo. Yan, pakisabi mo sa katabi mo kung babae, natatangi ang ganda mo, wala kang kasing ganda. Sige po. Wala siyang katabi, kawawa siya. Yan, kung lalaki yung katabi mo, pakisabi sa kanya, natatangi ang pagkagwapo mo, wala kang kasing gwapo. Sige po. Ay, yung isa, ayaw niyang sabihan siya ng gwapo. Ayan. Iba naman ang gawin natin. Pakisabi mo sa kanya, ang sama ng ugali mo, ang pangit mo. Sige, pakisabi. Yan, ikaw yung pinakapangit, ikaw yung pinakamasama. Anong mapipil mo? Ibig sabihin po, kung anong naririnig natin, apektado tayo. Kaya nga madalas, kung anong naririnig natin, masyado tayong interested, kaya minsan yung chismis, we are going into the details. Pag sinabihan kang maganda ka, gwapo ka, mabait ka, it feels good. But when someone told you, ang sama ng ugali mo, mukhang suka ang itsura mo, bad trip ka, turn off ka na. Isa pong natutunan ko nung nasa hospital kami sa clinical pastoral education, whatever you hear, whatever you feed into your mind or brain, is your whole body is being affected. No? Pag sinabi mong, hindi ko kaya to, talagang hindi mo kaya, you will not give your best shot. Kasi sinabi mo nang hindi mo kaya. Pero pag sinabi mong, kaya ko to, kahit mahirap, gagawa ka ng paraan. Kaya yun siguro yung ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang, take care what you hear. Because whatever we hear, it affects us. Apektado tayo, anuman ang naririnig natin. Pero importante din, kasi meron din mga taong kahit di totoo, sasabihin ka ng mga bagay hindi totoo. Doon mo siguro i-apply yung sinasabi ni St. Ignatius of Loyola, yung sinasabi niyang holy indifference. Ano yung holy indifference? Yung kung anong sinabihan ka ng masama, kung hindi naman totoo, huwag mong patulan kasi mas kilala mo ang sarili mo. Whatever we hear, it affects us. Kaya kung titingnan niyo po, sa mga taong pupunta sa mga psychiatrists, psychologists, nakaranas ng panghuhusga, nakaranas ng bullying, ano yung activity yung pinapagawa sa kanila every morning? I am beautiful. I am good. I am created in the image and likeness of God. Hindi ako masamang tao. Kasi yung mga taong sinabihan na bobo ka, masama ka, pangit ka, kahit di naman totoo, pinakinggan nila at nag-apekto yan sa sarili nila, naniwala sila na hindi nila kaya yun. Nabobo sila, wala silang alam. Anong pinupunto sa atin ng mabuting balita? That we always hear the words of Jesus. That we read our Bible. Di ba ngayon po ay month of the Bible, no? National Bible Week. Anong last Sunday is the Sunday of the Word of God. Words are important. It can bring consolation. It can also destroy. Sana din siguro, piliin din natin kung ano yung mga sinasabi natin sa iba. Nakakagaan na ba yan ng loob? Nakakabuba ng pagkatao niya yan? O baka naman nakakasira kung sino siya, kung ano siya. Ano yung challenge ng ating ebanghelyo? That what we hear, in order for us to be not affected, kailangan nating i-discern. Totoo ba yung sinabi niya? Pag may reklamo isang tao sa atin, alam mo, sinasabi ni ganyan, pangit ka daw. Sinasabi ni ganyan, nagnakaw ka daw. O ba nung bagong paniwalaan, tingnan mo muna kung ano yung totoo. Madalas, we always pass judgment on what we hear without hearing both sides. No? At siguro ang pinaka-importante, ang ginawa ni Jesus sa mga tao, siya'y nakinig. Jesus is a very respected person during his time
because of his ability to listen empathically. Empathic listening to the people. He listened to the poor, to the marginalized, to the sinners. He listened to them. He embraced them. That's why it is important to listen and to discern whatever words or phrases we hear. May our voices, may our ability for language and speech be a consolation to others, not a distraction. Amen.